Philippines. Kasi nag-request sila ng devotion. It was not I nag-request. Sila mismo nag-request ng devotion to end the year with the Word of God. So I thank God for that. Medyo nahirapan ako kasi kailangan ko siyang pababawin kasi nandun yung father ko at nandun yung asawa ng kapatid ko, Catholic. So may mga terminologies akong pinapababaw para mas maintindihan nila. So medyo challenging siya minsan itatranslate mo pa sa waray. Kaya hindi, pero ito mas mabilis na lang kasi kayo nasanay naman kayo sa English. Kasi usually nilalayout ko talaga siya sa English. So you don't have to stand up, and you don't have to stand up, but I want you to open the Bible in the book of Psalms chapter 65, and I'll just read the key verse of this, which is already, I also put it here, Psalm 65 verse 11. I'll just read verse 11 and we will have a short prayer. Thou crownest the year with thy goodness, and thy path drop fatness. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you po sa gabing ito, and only 1 hour na lang, Panginoon, and 17 minutes. Ito po ay magiging bagong taon na. And as we will face, Panginoon, a new year sa aming mga buhay, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na binigay mo sa amin this past year. Salamat sa lahat, from physical, Panginoon, na blessing hanggang sa mga natanggap namin spiritual at mga blessing, Panginoon, na amin pong natamasa sa iyong sustaining grace, sa provision mo, Panginoon. We thank you. And as we will face this new year, Panginoon, patuloy kaming humingi sa iyo ng gabay at patumay. Even sa pag-aaralan namin ngayong gabi, ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan at gumabay sa amin, na maunawaan namin ang iyong kalooban sa amin, Panginoon, at kung gaano ka kabuti sa amin. I know this chapter talks about your goodness at kung gaano ka, Panginoon, kadakila sa mga buhay namin. Ikaw po ang mapapurihan. In Jesus' name pray. Amen. So, the title of the devotion tonight is Crowned with Goodness. Crowned with goodness. In the book of Psalms chapter 65, sinulat po ito ni David, the chief musician, a psalm and a song of David. So ito pong taon uli, ako napapasalamat sa Panginoon. It was really a promotion year galing sa Panginoon. I've been promoted secular and even sa spiritual. Okay, so we've been ordained na maging hindi kolorum na preachers, and then sa secular din. I still remember yung sa secular last December. So kami sa labas nun nung kami nag-devotion sa labas. When I was writing my secular, yung sa manager, I was laughing actually. Sabi ko, ano ba itong nilalagay ko? Parang malabo naman itong mangyari. I was like, sige lang, may desire lang naman tayo. My desire is to be promoted to be a manager. So, but 6 months, it was June, I think, na I got promoted. So, salamat sa Panginoon, mahirap talagang ilimit ang Panginoon, because as we will study this chapter also, makikita natin ang kadakilaan ng Panginoon. We may end the year after a few hours, but the race is not yet done, mga kapatid. We may end this year, but the race is not yet done. Kaya patuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. And as an introduction for this sermon, as we stand at the beginning of a new year, many of us look back with maybe gratitude, maybe pain, or lessons, or maybe some unanswered prayer. We also look forward with hope, expectation, and sometimes fear. Psalm 65 reminds us that God is faithful over time, seasons, and lives. These Psalms teaches us
how to enter a new year with praise, trust, and confidence in God's provision. So, again, ang ating binibigyan din dito is verse 11, which we wrote it there. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. So, point number 1, hindi na natin papatagalin for us to finish this. God is worthy of praise at the beginning of every season. Okay? Karapat-dapat lang ang Panginoon. Worthy siya. Ano ba? Karapat-dapat siyang parangalan sa lahat ng panimula ng season, ng ating mga season. And this thought is taken from verse 1 and verse 2, where it says, praise waiteth for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. The new year begins not with plans, mga kapatid, but with praise to God who hears prayer. Kailangan sinisimulan natin, kaya nga tayo may prayer mamaya, di ba? May thanksgiving tayo kanina. It's because the Psalms begins not with request. You will see it from here. But here he started with what? But with praise. David teaches us that before we ask God for new blessings, we should acknowledge His past faithfulness. Kaya nag-thanksgiving tayo kanina at mamaya magpe-prayer tayo. Okay? As we enter a new year, praise God for what He has already done. Number 1. Number 2, thank Him for prayers answered and even the unanswered prayers. Because there are reasons why God didn't answer these prayers, May mga prayers na hindi sinasagot ng Panginoon because He prepared something better. And maybe He's dinidelay niya sa inyong perspective, pero sa Kanya that is perfect timing. So ang problema kasi sa atin, iba ang timing ng Diyos sa timing natin. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na delay na Lord. No. Maybe Lord is preparing for something big. 'Di ba? Kaya tinatagal niya, pinapahinog niya. So, yes, we may laugh sa tinatawag nating long-term partner, sabi ni kay Cisco, pero we don't know kung ano talaga ang hinanda ng Panginoon sa kanya. Again, there are reasons for this. May mga reason, kahit nga lang ang pagkakasakit ni Cisco, do you think it's just pinapahirapan lang siya ng Diyos? You can imagine how many souls have been saved already sa kanyang pag-share ng gospel, kahit siya saan dalhin ng Panginoon. Sabi ng Lord, bigyan ko nga lang ito palagi ng problema kasi ang daming naliligtas kung saan-saan siya napupunta. We don't know. The end of the day, the goal is, bilang mga Kristiyano, is may maligtas through us. Isn't it the goal? Diba? Yun naman talaga ang goal natin mga Kristiyano. May maligtas through us. Bonus lang yung mabuhay ng medyo may extra income. May extra na makakapag-vacation. May extra na makatulong sa pamilya. May extra na makabili ng magagandang damit. But at the end of the day, the main reason why we do exist is to spread the gospel. Diba? And kung magamit ka ng Diyos, nasa higaan ka man ng may sakit ka o na-invite ka sa ibang churches, na-invite ka ng mga kaibigan mo, pero na-i-share mo ang salita ng Diyos. I'm not saying that we should do kung anong ginagawa ni Cisco. What I'm saying is we should understand yung priority, yung bigat ng dapat ng ginagawa natin. And our priority should be to share the gospel. Because you can be the greatest musician in the church, but God haven't used you to save one soul. Again, am I saying that music is not important in the church? So, the point here is, mga kapatid, an answered prayer can also, pwede natin pagpasalamat sa Diyos. Alam mo yung mga tipong, Lord, salamat pala, hindi mo sinagot. Kaya kasi kung sinagot mo, malamang napalayo ako sa iyo. Kung nakapangasawa sana ako ng baka wala na ako dito, Lord. Diba?
Kasi mayroon palang ibang plano ang Diyos. So unanswered prayer, it means nilalayo ka ng Diyos sa bagay na hindi makakabuti sa'yo. Right? So, huwag ka malungkot. Diba? I mean, huwag ka malungkot. So that's the truth here is prayer is not seasonal. God hears us in January just as He did in December. Ang prayer, hindi lang ito seasonal, mga kapatid, na to. Ang prayer po tayo kay December ngayon kasi mag-birthday ang Diyos. Kailangan natin maging prayerful. No, we have to be prayerful. We have to be thankful every month. Mga kapatid, that's the same God. So that's point number 1. I'll go back to the point number 1. I'll read it again. God is worthy of praise at the beginning of every season. Ang Diyos ay karapat-dapat lamang parangalan o papurihan sa lahat ng panimula ng every season. It can be rainy season, summer season, winter, spring. Ano pa yung season dito? Ilan ba season dito? May summer lang ata at saka winter dito, di ba? Summer at saka winter, wala namang rainy na. Pagpunta nyo ng Australia, yun, marami, 4 na yung season doon. 5, oh. Iba kasi yung season yung pinapanood eh. Iba yun yung season, iba. Twilight season, iba yun. Ibang season yun. Ibang season yun. So mga kapatid, karapat-dapat nang napapurihan ang Diyos in every season. Okay? Now, this whole chapter was created to thank the Lord sa harvest nila before. Now, see, hindi naman tayo nagtatanim ngayon, ano. So we will apply this in our lives kung ano ba ang tinatanim natin spiritual at even secular, as we have written lately, di ba? I mean earlier. So ang mga ina-harvest natin every year, meron tayong ina-harvest, di ba? Yung mga tinatanim natin sa ating mga sarili, that could be spiritual or secular. So ina-apply natin ito bilang mga taong manggagawa ng Panginoon. Because dito, mga manggagawa din to sila na humihingi sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang harvest. Okay, so point number 2, bilis lang, di ba? God forgives our past to prepare our future. Point number 2, God forgives our past to prepare our future. Psalm 65:3-4, God removes sin and restores fellowship so we can move forward. So, kaya nga unang-una po ginawa ng Diyos sa atin is, di ba, ni-restore niya yung relationship na nahiwalay tayo sa Ama. And He continues to forgives us. Kasi nga, nagkakasala tayo maya and we have to ask for forgiveness and He is faithful and just to forgive us. So, kaya, ayaw kasi ng Lord na nagpapatuloy tayo na may mga guilt tayo sa ating mga sarili. Diba? Ang hirap kaya nun, nagpapatuloy ka pero dami mong iniisip na mga parang hindi naman ako worthy, Lord, kasi parang dami kong kasalanan. Kanina nakapagsigarilyo na naman ako. Kanina nakapag-inuman na naman ako. 'Di ba? So, nagpapatawad ang Panginoon para gumaan ang ating mga pakiramdam at makapagpatuloy tayo. Okay, so iniquities prevail, sabi dito, against me. As for our transgression, thou shalt purge them away. Before God blesses the year, He cleanses the heart. We cannot move forward while holding onto guilt, sin, or shame from the past. Ang hirap kasi nun, mga kapatid, no? Kaya sabi nga nila, mag-move on ka na. Sa lahat ng bagay, kailangan natin mag-move on, di ba? Kahit sa mga relationship, di ba? Pag naghihiwalay, mahirap mag-move on, di ba? Pag mayroon ka pang something dun sa past relationship mo. Kaya pag nag-move on ka, move on na, kalimutan mo na lahat. Di ba? Kung hindi kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa talaga, di ba? Maghanap ka na ng iba. Wala akong sinasabi. Sabi ko lang, mag-isip-isip kung mag-move on tayo, 'di ba? Kasi mahirap mag-move on kung dala-dala mo pa yung mga excess baggage na 'yan, 'di ba? Ang bigat sa katawan 'yan. 'Di ba? Kung hindi pa panahon. Maghintay ka ng ibang season, baka sa season 2.
So the good news, the good news is what? The good news is God purged our sins. So pinapatawad tayo ng Diyos, di ba? God chooses us and draws us near. Ginagawa kasi niya yung mga kapatid, yung mga answered prayer, unanswered prayer na yan, at sa mga answered prayer na yan, ginagawa ng Diyos para mas mapalapit tayo sa Kanya. So God restores fellowship. Yung mga kapatid natin, mga hindi na nakaka-attend, okay, they have to be reminded that God restores fellowship. Yung fellowship natin sa Diyos, nire-restore yan ng Diyos pag tayo lumapit sa Kanya. Alam niyo yung unang itatatak sa inyo ng Diablo pag hindi na kayo nakakapag-church, yung mahihiya na kayong bumalik sa Diyos kasi ang dami niyo ng kasalanan na nagawa. Kaya, pag bumalik kayo sa Diyos, palagi niyong iisipin, nire-restore yun ng Diyos. Kahit nag-backslide ka na ilang year, 1 year ka na din naka-attend, bumalik ka pa din sa Diyos. Kaya i-restore ng Lord yun. Okay? Malamang ngayon, baka malakas kayo, but we don't know. Pag mag-college na pala si Andre, si Elijah at saka si Aldrich, nakalimot na sila. Umattend kasi wala na doon yung mga kapatiran. So nakalimot na sila, di ba? So nakapabarkada na sila, at nakainom sila ng beer, masarap palang maging high. Hallelujah. Tapos naging high na sila masyado. Di ba? So napalayo na sila sa Diyos. Ngayon mahihiya na sila bumalik sa church kasi bakit? Malalaman ng mga kapatiran na nakapag-compromise sila. Di ba? Yun ang itatatak sa kanila ng Diablo. Madudumi na kayo, wag na kayong bumalis sa church, ibabash nila kayo doon, persecute lang kayo doon. Wag na wag yung kakalimutan na ang Diyos nakakapag-restore ng relationship, ng fellowship. Okay? Ito ang sinasabi ng Bible dito that He purged our iniquities. He purges our sins. Pag tayo lumalapit sa Kanya, wag na wag kayong magdadalawang isip na bumalik sa Diyos pag kayo po ay nag-fall. Okay? Kasi at the first place, God is not expecting you to have a perfect Christian living. Mayroon babagsak kayo dyan. So, sabi nga sa Philippians 3:13-14, yung pinaka-favorite natin na pang New Year, di ba? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Point number 3, God's power secures what we cannot control. God's power secures what we cannot control. May mga bagay na hindi natin kontrolado, mga kapatid. At yun ay mga pinagpapasa Diyos na natin. May mga bagay na kahit planuhin mo, drawingin mo, hindi talaga nahuhulma. Ipagpapasa Diyos na lang natin yun. Kasi sa Psalms 65 verse 5-8, you can see this, how great or how powerful is our God. Verse 5, sabi na, by terrible things in righteousness will thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea, which by his strength setteth fast the mountains, being girded with power, which stilleth the noise of the seas, the noise of the waves, and the tumults of the people. Ganun po ka-powerful ang Diyos natin. You see the Lord Jesus Christ nung siya ay nasa storm, He just commanded the storm to stop. At do you think God can stop the storms of your life? Yung problema mo sa finances, yung problema mo sa health, yung problema mo sa family mo, do you think God can stop that? God's power secures what we cannot control. I just repeated the point. May mga bagay na kahit gaano mo pa pagplanuhin, hindi mo talaga nagagawa sa sarili mo. Kasi nasa Diyos lang. You want to fix your marriage, you want to fix your family, gusto mo maging magandang empleyado, lumapit ka sa Diyos. God will secure, God can control your future. Mahirap kasi, mga kapatid, pag malayo tayo sa Diyos. It's the same God who controls creation,
controls our lives. Try to imagine that. The same God, yung Diyos na nagbibigay ng ulan, nagpapaaraw, nagpabaha sa panahon nila Noah. 'Di ba? The same God who created ng langit at lupa, ng mga puno sa labas na nagbibigay sa atin ng hangin, na nakikita niyo yung mga clouds. And that's the same God who can fix ng mga buhay nating sira. Yung mga madudumi nating lifestyle, that's the same God. At alam ko, meron tayo, bawat isa sa atin may problema na parang feeling natin, hindi na kayang ihulma, hindi mo kayang ma-fix. Finances pa nga lang na usapan eh. 'Di ba? Pag sinabing finances, nakikita mo, paano ko kaya 'to ipo-provide na pangangailangan na 'to? 'Di ba? Pero sabi ng Biblia, Diyos ay hindi natin pwedeng limitahan. God's power secures what we cannot control. Kaya nga, if makikinig kayo sa mga successful na testimony, palagi niyong malalaman, may common yan eh, may common yung testimony ng mga tao na pag sinabi na nila, yung time na sinurrender ko na sa Lord na hindi ko na talaga kaya, dun na daw kumilos ang Diyos. Di ba? Meron lahat ng testimony halos may ganon. Yung sumuko na sila kasi hindi na nila kayang-kaya, dun daw na gumalaw ang Diyos. Kasi sabi ni Biblia, God's power secure what we cannot control. Nilalagay ka talaga ng Lord sa posisyon na yon para maunawaan mo na hindi mo na talaga kaya with your own. Okay? So we have to understand na ang Diyos natin, lawakan natin ang ating pag-iisip. Kasi ang Diyos natin, ang sinasabi ng Bible, Diyos na naglikha ng langit at lupa. That the same God who gives us rain, who gives us the sun, who gives us everything, the wind o yung oxygen na hinihinga natin. That's the same God who will gives us solution to our challenges in life. Point number 4, last 2 points. God provides before we see the need. God provides even before we see the need. God provides before we see the need. Before pa natin, mga kapatid, kailangan, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. In fact, the year 2026, nilatag na yan ng Diyos kung anong mangyayari sa CBC MMI Sharjah. 'Di ba? Napapansin niyo, nagagawa tayo ng mga plano kung anong mangyayari. Pero ang Diyos, meron din niyang plano. 'Di ba? Ang tanong, uma-align ba tayo sa mga plano ng Diyos? May mga bagay na hindi mo pa hinihingi, nilatag na yan ng Diyos para sa atin because God knows. Kasi nga, 'di ba? He is the creator. He is the beginning and the end. Alam niya kung anong mga pangangailangan natin. So before pa natin hingiin. Kaya nga ang prayer natin, di ba, God will give us the desires of our heart. Kaya nga meron tayong heart's desire. Kasi pag tayo ay nag-pray sa Panginoon, tapos hindi niya in-answer yun, bibigyan kanya ng tamang desire. Na in-line doon sa na-align doon sa mga nilatag niya na mga kailangan mo sa buhay. And that includes that covers everything. Trabaho man 'yan, pamilya man 'yan. Naka-align 'yan ang mga kailangan natin. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin sa buhay natin. Palagi lang ang gusto ko lang maunawaan yung mga kapatid na before nyo pa man hingiin sa Diyos, lahat ng mga kailangan nyo ay alam ng Diyos at nakalatag na yun. May short term, may long term, short span, long span. Lahat ng yan nilatag na ng Diyos. Kailangan nyo na lang i-inline. Kasi ba itong mangyari yan eh? Parang naglatag ang Lord ng mga bagay na sabi nga ng Biblia, hindi magiging perfect kung hindi mapunta sa'yo. Nilatag yan ng Diyos lahat para sa'yo. Tapos ikaw, ito yung lakad mo, may mga desire ka na hindi align sa Diyos, hindi magiging answered prayer yan. Ngayon, bibigyan ka ng Lord ng bagong desire. Kasi nag-pray ka ng desire, i-align niya ngayon dun sa mga
nilatag niya parallel sa buhay mo. 'Di ba? Kaya may mga bagay na talagang unanswered prayer tayo kasi iba ang prepare ng Diyos para sa atin. Psalms 65, 9 to 10, ang sabi dun sa 9 to 10, Thou visitest the earth and waters it, thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water. Thou preparest the corn when thou hast so provided for it. Diyos din, di ba? Diyos din ang nagbigay sa kanila ng corn. Diyos din ang nagbigay sa kanila ng rain. Yung kasi ang concept doon mga kapatid, kailangan mo lang magtanim. Kailangan mong magtanim, Diyos ang magbibigay ng magandang weather para tumubo yung mga tinanim mo, para hindi bagyo. Tingnan mo, pag nagbagyo, kahit tumubo na yan, wala kang kikitain dyan. Ganon sa Pinas. So ang sinasabi ng Bible, hindi sinasabi sa Psalm 65, yung mga tinanim nila, yes, sila yung nagtanim, that's the only part that kailangan nilang gawin, di ba? Kailangan mo talaga gawin yung first step. First step talaga palagi sa'yo. Kasi ang sabi ng Biblia, draw nigh to God and He will draw nigh to you eh. So kailangan mong gawin yung part mo. Ikaw ang magtanim. Ilapit mo ang sarili mo sa Diyos. Paano ka mapapalapit sa Diyos? Siyempre, through the gawain. Through the services na ginagawa natin. So habang lumalapit ka sa Diyos, ini-inline ka ng Lord dun sa mga bagay na dapat mapupunta sa'yo. Di ba? So, siya na ang magdidilig, siya magbibigay ng desire, siya na magpapabunga, siya ang magpapalago sa'yo. That's how it works, mga kapatid, di ba? And then, every blessing in the new year is prepared by God in advance. So, hinihingi pa lang natin ngayon, nakaprepare na yan ng Panginoon in advance. God is a provider, mga kapatid. He prepares the earth before the harvest. He supplies what is needed in every season. He blesses consistently, not randomly. This reminds us that blessings don't just appear. God prepares them ahead of time. Hindi ito parang naisipin lang, ay, bless ko nga ito. No. Prepare na yan ng Lord ahead of time. Alam na ng Lord na itong si Elijah, ang kukunin na itong kurso is ganito. So I prepare, i-ready ko na itong trabaho para sa kanya in the future. That's how God's prepare. Anong gagawin ng Lord? Since si Elijah palaging nag-church, bibigyan siya ng heart desire ng Panginoon na maging mahilig sa ganitong bagay. Kasi ito ang niready ng Diyos para sa kanya. Diba? Kaya kailangan nyo magkaroon ng discernment sa heart desire na binibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Pero kung puro kayo panonood ng TV, puro kayo panonood ng mga pelikula, yung heart desire nyo ngayon, parang gusto kong maging parang artista, or di kayo parang gusto kong maging opa. Hindi parang gusto kong, parang sarap ata maging maging kagaya ni parang sino si Coco Martin? Di ba? So magbabago ngayon yung heart's desire mo. Kasi napupulot ka sa mga nakikita mo sa Facebook. Parang nakita mo, parang ang galing pa na magpalipad ng eroplano. Parang gusto ko maging pilot. Di ba? Nagbabago ngayon yung heart's desire mo. Whereas, kung palagi kang nasa gawain, sabi ng Lord, itong batang to gustong lumapit sa akin, bibigyan ko ng tamang desire sa kanyang puso. Di ba? You will never go wrong pag palagi kang nasa gawain, mga kapatid. Pero paano pag nandun ka sa mga barkada mo? Kita mo, yung mga vlogger, kumikita, mag-vlog nga din ako. Di ba? Kahit wala ka namang appeal, kahit wala ka namang charisma, magba-vlog ka. Hello vlog, welcome to my vlog. Ano yan? Hello guys, welcome to my vlog. Di ba? Kahit hindi naman bagay sa'yo, mag-vlog ka na lang din. Kasi hindi mo naman talaga desire ng heart mo yun eh. Diba? Kaya napansin niyo may mga taong try ng kung ano-ano. Diba? Hindi nila makita kung ano ba talagang para sa kanila. Nag-try na mag-vlog, hindi nag-click. Nag-try na mag-negosyo, hindi nag-click. Diba? Nag-buy and sell, hindi nag-click. Nag-try mag-business online, hindi nag-click. Diba?
Nag-networking, hindi nag-click. Kasi bakit? Hindi heart's desire. Sa kakapanood lang ng kung ano-ano. Kaka-YouTube mo yan, kaka-Facebook mo yan, di ba? Kakapanood ng movie, parang astig si Robin na. Parang gayahin ko nga yung forma ni Robin, di ba? Pati forma nga, ginagaya na natin sa social media eh. Yung gupit, ginagaya natin, di ba? Di ba? Kung ano-ano na lang. Kasi bakit? Hindi siya heart's desire. Hindi siya binigay ng Diyos sa puso natin. Again, paano mabigyan ng heart's desire? Maging malapit kayo sa Diyos. How? Reading God's Word, devotion with your family, with the brethren, attend kayo ng service, magpagamit sa gawain, then God will give you the desires of your heart. That's for sure. Sigurado yan mga kapatid. Huwag nyo lang i-pollute talaga yung mga sarili nyo, mga bagay na nakita nyo ngayon ng mga binibigay ni Satanas. So again, this reminds us that blessing don't just appear. Hindi yan yung parang, ay naisipan ko mag-vlog, o sikat na akong vlogger. No. God prepares them ahead of time. Kailangan nyo lang makuha yung heart's desire. Last point, God surrounds the year with His goodness. Now this is the last point, and actually this is the theme of the chapter, verse 11 to verse 13. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. They drop upon the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. The pastures are clothed with flocks. The valleys also are covered over with corn. They shout for joy. They also sing. No matter the challenge, mga kapatid, the year is crowned with God's faithful goodness. Palagi niyong iisipin, hindi man mangyari lahat ng mga heart's desire nyo, hindi ng Diyos para sa inyo. Yung mga prayer request nyo, palagi niyong tatandaan, ang sabi ng Diyos, pag ikaw ay nagsisik sa Diyos, ang total pa rin ng year mo will be full of God's goodness, faithful goodness. Kaya nga, di ba, thou crownest the year with thy goodness, and thy path drop fatness. The word crown means to surround, to complete, to honor. God does not abandon the year halfway. He finishes it with goodness. Ang Diyos natin, mga kapatid, hindi nang iiwan. Hindi yung parang, alam mo, may mga goal tayo, tapos pag parang hindi na natin kaya, iniiwanan na natin. Alam mo, sa office namin, meron kaming biggest loser. Biggest loser. Ang goal nila is sila, para maglalagay sila tigpa 500 silang lahat, kung sino mga gustong sumali. Winner takes all yon. So, kung sino may pinakamababang percentage na maibabang weight, siya yung makakakuha ng pera. And last time, yung nanalo is yung senior manager ko, kasi mataba yung senior manager ko. Ang na-lose niyang weight is 16 kilos. So, ngayon mag-i-start na naman sila ng January. Biggest loser. Biggest loser ang tawag nila. Parang movie, ata yan dati, palaro ata yan dati. So, again, mga kapatid, hindi ang Diyos na parang yung planning natin sa diet natin na pag hindi na natin kaya, give up na tayo. Hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos, sasamahan kayo hanggang matapos yung taon nyo. Amen? So, ilang kilo, Elijah? 10 kilos, 20 kilos. Kaya yan, pambihira. Disiplina lang sa pagkain. Imagine, isipin nyo lang, mga bata pa kayo, gagamitin pa kayo ng Diyos sa maraming bagay, so kailangan nyo maging malusog. Hindi malusog na malusog. Healthy dapat. Kasi imagine nyo, sa age nyo na yan, sa age yung mga bata pa kayo, nakilala nyo na ang Diyos, nagagamit na kayo. So mas marami kayong years na paglilingkuran ng Diyos. Ako, nakakilala ko ng Diyos, 19 years old. Sabi nga nila, ang diabetes, yung stroke, hindi naman nag-start yun nung 40 years old ka eh. It starts with 20 to 25 years old. Yung sugar intake natin. Yung stroke na 50 years old, dun yung nagsimula sa 20th age natin. So dapat,
ngayon pa lang, maging malakas na tayo para mas magamit tayo ng Diyos sa mas maraming bagay para sa Diyos. So the conclusion is, by the way, the New Year declaration natin dapat is hindi dapat curse ang makuha natin. Kasi I'm telling you, pag this year mag-backslide kayo, ito talagang curse talagang makukuha nyo instead of crown. Make sure that your year will be a crown, not a curse, mga kapatid. So ang conclusion natin, as we step into the new year, Psalm 65 assures us that God hears our prayer, number 1. God forgives our sin. God controls our future. God provides our needs. And number 5, God crowns our year with goodness. So let us walk forward with faith, gratitude, and expectation, mga kapatid. So I hope this year is magiging mas malapit tayo sa Diyos. Amen? At palagi kong sinasabi yan sa inyo, mga kapatid, at palagi kong sinasabi kahit saan, maging sip-sip tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo lumapit, sa Diyos natin iasa yung mga bagay-bagay. Amen. Alright, mga kapatid. So, I hope may natutunan tayo sa ating short devotion. I told you it's going to be quick kasi alam kong mga gutom na tayong lahat. And let us face this new year with an expectation at hayaan natin na ang ating Diyos ay ipagpalain tayo at mangyayari lang yung mga kapatid kung tayo ay mas lumapit sa Kanya. Hindi po kayo hahabulin ng blessing kung hindi kayo lumalapit sa Diyos. You have to do the first step. You have to be closer to God para pagpalain tayo ng Diyos. Kasi to make the things balance, pag kayo naman ilalayo sa Diyos, kagaya ng mga nangyari sa mga kapatid natin na wala dito at ng mga umalis na, hindi po pagpapala ang hahabol sa kanila, kundi pagpapalo. Amen? So wag natin hayaan mangyari yun sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. O gracious Heavenly Father, I thank you, Lord, for this night. Indeed, you have reminded us that past year o bagong year man, Panginoon, ang iyong pagiging tapat sa bawat isa sa amin ay hindi nagmamahal yung Panginoon. Hindi ka nagbabago, patuloy ka, Panginoon, nagpo-provide sa aming mga pangailangan, and hayaan mo nga, Lord, na mas mapalapit kami sa iyo. Lord, salamat kasi although hindi man kami nagiging perfect sa aming lakad, ikaw po ay faithful na patawarin kami at i-restore ang aming fellowship sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami nga, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. And ngayong bagong taon na haharapin namin 2026, nawa, Lord God, mas maging malapit kami sa iyo, mas maging maalam kami sa iyong mga salita, mas makilala ka namin para mas mabuhay kami, Panginoon, na may nakalugod-lugod sa iyo at magamit mo kami sa ikalalaganap, ikaliligtas ng mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat kaluluwa na nandito, even yung mga kapatid namin na mga hahabol, Panginoon. Sister Sheila, Panginoon, nandyan siya. Although pagod siya, Panginoon, so renew her strength, Panginoon, na makajoin siya sa aming fellowship. At Lord God, pagpalain mo ang lahat ng kapatiran ng CBC MMI Sharjah. I know a lot of us have their goals this year. Maybe some of us, Lord God, sa next year wala na dito. Hindi na namin sila kasama sa 2026 Midnight Watch. Again, lahat naman ng ito, Panginoon, ay kung na-inline sa iyong mga kalooban as we have studied, ito po ay nawa ay matupad at mangyari sa ikalalaganap ng iyong mga salita. Ikaw po ang mapapurihan at maparangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hindi na, wala nang pag-ibs, no? Kakayanin mo ba? Sige, gawin natin. Habang napiprepare, pwede magpa-games. Okay? Saka yung mga, walang makakalimot ng hand desire. Okay?
habang prepare, pwedeng tapos, patapusin lang natin yung yung mamaya pagputok ng mga kuwitis ba yun? Saka tayo mape-prayer. Okay? So, yun naman ang gagawin natin. Hindi naman tayo natatali sa mga bagay-bagay. Pwede natin gawin. Yung mga... Kaya nga eh. Ayun yung sinasabi ko. O, sige na, okay? See you sa outside tayo sa lahat. Pwede maglabas ng upuan siguro. Maglabas tayo upuan.